Magandang gabi katambay at welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo, mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Ang bantay ng huling himbing tahimik ang baryo ng San Narciso. Isang liblib na lugar na tinatabingan ng mga kakapal na punong kahoy, malayo sa syudad at tila ba nakalimutan na ng panahon. Ngunit sa kabila ng katahimikan ay may isang sementeryong hindi pinapansin ng mga taga rito, ang Campo Santo de Viejo. Sabi nila, hindi lang patay ang naroroon, isa lang ang nakikitang gumagala roon tuwing hating gabi, si Mang Celso, ang matandang sepulturero. Matangkad, kuba, may pilat sa pisngi at palaging may suot na itim na sombrero. Wala siyang pamilya at hindi siya nakikitang nakikipag-usap kanino man. May daladala siyang ilaw ng gas at isang kalawanging pala. Sabi ng mga bata, kung tititigan mo raw ang kanyang mga mata sa dilim, mapuputi na lang ito at parang wala ng kaluluwa. Nagsimula ang mga kababalaghan nang biglang magkakasunod na ginulo ang mga nitso sa Campo Santo. May mga nahukay na bangkay pero hindi nawawala. Inilalatag lamang sa lupa, parang inihandusay. Minsan, hinahanap ng mga pamilya ang labi ng kanilang mahal sa buhay, pero wala na ito sa nitso. Tanging mga bakas ng pala, putik at lamig ng hangin ang naiwan. Si Mang Celso yan, alam ko, nakita ko siyang may daladalang bangkay sa balikat. Sigaw ng isang binatilyo. Pati si Lola Mercedes wala na sa nitso. Diyos ko, baka ginagamit sa ritual ng matandang yan. Nagpatawag ng pulis. Gusto ng mga tao siyang hulihin, pero tuwing susuyurin ang sementeryo, wala silang makitang ebidensya. Si Mang Celso ay tahimik lamang, at tanging sagot niya ay, hindi niyo sila naiintindihan. Isang gabi, si Tomas, isang 12 taong gulang na batang palaboy, ay nagtatago sa sementeryo. Umuulan noon at doon siya pansamantalang nagtago. Doon niya nakita ang hindi inaasahan. Si Mang Celso nakayukod sa harap ng isang nitso. May hawak siyang basahan at kandila. Maingat niyang nililinis ang nitso, pinapanday ang mga lamat, binubuo ang sirang lapida. Tila ba isang taong may malasakit, hindi isang halimaw. Pero ang sumunod na nakita ni Tomas ay lalong nagpatindig ng balahibo niya. May isang itim na anino sa likod ni Mang Celso. Makinis, mahaba ang galamay at tila ba gumagapang mula sa mismong lupa. Biglang umatungal ang hangin at bumukas ang isang nitso. Mabilis na hinarangan ito ni Mang Celso, isinalya ang kanyang katawan, sabay sigaw. Huwag kayong lumabas, hindi pa oras ninyo. Kinabukasan, ikinuwento ni Tomas ang nakita sa kanyang ate Liza, ngunit hindi siya pinaniwalaan, kaya nagpasya siyang bumalik. Kasama ang kaibigan niyang si Jerry, pumuslit sila pabalik sa Campo Santo. Sa ilalim ng buwan, nakita nila muli si Mang Celso, nakikipag-usap, pero hindi sa tao. Sa isang hukay, may boses na lumalabas. Mang Celso, giniginaw na kami. Gusto na naming makalaya. Sumagot ang matanda. Hindi pa ito tapos. Hindi pa kayo matahimik. Biglang bumuka ang lupa. Napasigaw sina Tomas at Jerry. Mula sa hukay, sumungaw ang mga butong kulay itim. Lumang mga labi ng sundalo, nakasuot pa ng lumang uniforme mula sa panahon ng Hapon. Nagtago ang mga bata habang si Mang Celso ay sumigaw. May sinasambit na orasyon. Uminog ang hangin, bumaligtad ang lamig sa paligid, at unti-unting bumaon muli ang mga bangkay. Ilang araw matapos ang insidente, pinuntahan siya ni Tomas.
Ano po ba talaga kayo, Mang Celso? Tumango lamang ang matanda. Dahan-dahang umupo sa sira-sirang upuan sa ilalim ng punong acacia. Hindi ako masamang tao, Hijo. Tagapangalaga ako. Bantay. Hindi ako nang huhukay ng patay para lapastanganin sila. Hinuhukay ko sila para ilagay sa tamang lugar. Tamang lugar? Maraming patay na hindi nailibing ng maayos. Maraming kaluluwa ang ginulo ng digmaan, ng kasakiman, ng kapabayaan. Ako ang naatasang magtama noon. Ako ang huling humahawak sa kanila bago sila mapunta sa tunay na kapahingahan. Kapag nilapastangan ang lugar na ito, nagsisibangon sila. Ngunit sa huling gabi ng undas, hindi na napigilan ni Mang Celso ang pagbangon ng mga nilikong kaluluwa. May mga kabataang lasing na nagtampisaw sa nitso, nagtapon ng basura, at pinunit ang mga dasal sa lapida. Muli, bumuka ang lupa. Muling sumigaw ang hangin. Ngunit nang tumakbo si Mang Celso para pigilan, tinamaan siya ng bato. "Hayop ka! Demonyo ka! Tigilan mo na yang kulam mo!" Sigaw ng isa sa mga lalaki. Napasubsob ang matanda sa lupa. Habang lumalabas ang mga kalansay, tinakpan ni Mang Celso ng kanyang katawan ang isa sa mga lalaking nagsisigaw. "Umalis ka na! Hindi ikaw ang kailangan nila!" Kinabukasan, tahimik ang sementeryo, parang walang nangyari. Ngunit wala na si Mang Celso. Ang mga nitso ay malinis, tila ni repaint. Ang mga kandila ay nakasindi pa. At sa gitna ng sementeryo, may bagong lapida. Sa bantay ng mga tahimik, hindi ka namin makakalimutan. Ngunit bago tuluyang lumisan si Tomas, may narinig siyang mahina mula sa isang malalim na hukay. Hindi pa ito tapos. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.